So dito nilinaw nung sponsor na yung 65K lang yung para kay Beyonce. Okay? Yun yung malinaw. Yung 65K yung pang brace. Which is, para sa akin, yun din yung hinahanap ng mga anti-kalingap or nung kumu-question dito sa pera na 65K. Ito, yan po yung sinasabing, kaya nga it's more than 4K eh. Kasi kitang-kita yung dalawa, itong dalawang una at siya yung nasa likod. Pero meron pong nagkukumpulan na notes. So, itong issue about sa brace ni Beyonce, no? Patuloy pa rin na napag-uusapan dito sa SOCMED. And it's good, no? Kasi nga, para malinawan natin. Dahil si Beyonce mismo ang nagsabi, di ba, about doon sa brace. Meron siyang mga kwento na kung saan pinaliwanag niya kung ano yung naging takbo. So, aking pong babalikan yan, paparinig ko po sa inyo bilang patunay na yun ay galing kay Beyonce. And ipi-play ko rin po or kukuha tayo ng video from another vloggers na siyang nakausap yung nagbigay ng 100,000. No, kasi di ba nabanggit ni Beyonce na 100,000 daw yun. And this 100,000 is composed of two person or two groups, or one group and one person. So, hindi lang po isang tao pala ang pinanggalingan ng 100,000. So, yun po ang magiging sagot, no, dito sa mga nasabi ni Beyonce. And kung bakit ko siya ipi-play or magiging part ng aking content na to, just for us to have a reference. And syempre, para maliwanagan po tayo and magkaroon po tayo ng basihan kung ano ba talaga yung totoo at hindi sa kwentong nangyayari ito. And of course, yung isa pa pong sinasabing 20K, no, na ibinigay kay Beyonce na wala raw siya natanggap. But there are videos circulating regarding dito sa 20K na binigay na to. Although hindi clear, pero maraming speculation. But bago po ako magtuloy, welcome sa aking channel. Kung bago po lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, before we go on to that video, no, ng isang vlogger na nakausap yung mismong sponsor doon sa brace ni Beyonce, allow me to play yung part na kung saan itong si Beyonce ay nagkwento about dito sa brace na pinagawa sa kanya. Okay? So, here it goes. Pati daw yung sa brace mo daw, yung prinsipe daw, nagbabayad ng tuwing mag-a-adjust. Ay, yun lang. Yung tungkol po dun sa brace, ano po yun? Bale, ang akala ko din po kasi nun, wala na po akong babayaran sa yung, kasi di ba po yung sa vlog po, sabi po dun ng doktor po, pag nagbayad po ng 65K, wala na daw po akong babayaran. Ngayon po, yung mga nagbabalik-balik po ako noon at sa adjust, pagpa-adjust niya po, hinihingian po ako ng 3K, ganyan, 7K, inaabot kong 7K. Kasi, ay, hindi ko pa po alam noon kung bakit po hinihingian pa ako, hindi ko pa po siya tinatanong noon. Doon ko po na-realize yung sabi po na, yung sa 65K nga po, na hindi na daw po baga ako sisingilin. Naisip ko po yun. Tapos, tinanong ko po siya, tinanong ko po si Doc po doon na, bakit po ako nagbabayad pa ng 3K, 7K, ganyan, pag magpapa-adjust, sabi niya po, pag pinol payment na po ng 65K, hindi na po ako magbibigay-bigay pag tuwing magpapa-adjust. Yun po, ang sagot po sa akin ni Doc po, nag-down lang daw po na si Kuya Rab ng 20K or 25 bata yun. Okay? So, yan yung kwento ni Beyonce na naging part pa pala ng vlog yan. No, yung sinabi ni Doktor. So, may pinanghahawakan po si Beyonce. Based po doon sa sinabi ng Doktor at maaaring yung resibo, no, nung kanyang mga binabayad or ng down payment. Okay.
isa sa medyo malabo sa akin, no? Kung iyon ay down payment lang ang binigay ni Kalinga Prab, for me, di ba, he should inform Beyonce. Di ba? Para malaman yung reason kung bakit. Kasi ang nangyari dito, si Beyonce ay nagbabayad. No? Which is, ang mali rin ni Beyonce, bakit hindi niya tinanong si Kalinga Prab? Bakit installment? Samantalang ang paliwanag ni Doc, kapag nabigay kayo, wala ka nang babayaran. Diba? So, nagkaroon na ng miscommunication sa dalawa. Hindi na sila nagkaintindihan. And to the point na lumabas nga, 100,000 nga daw yung dumating na pera kay Kalinga Prab. Okay, dito sa puntong to, sa akin hindi malinaw sa akin kung yung initial na binigay ba ni Rab ay initial din na binigay ng sponsor o it is a one-time 100,000 pesos. Diba? Now, if it is a one-time 100,000 pesos na ibigay ba yon prior sa pagpapagawa ng ngipin ni Beyonce? Kasi, di ba, lumalabas nga na down payment lang ang binigay. No? So, may paliwanag si Beyonce and may resibo. Now, dito po sa susunod kong ipapi-play ay yung naging paliwanag mismo ng sponsor na kinausap ng isang vlogger na si Gandang Emmy, no? So correct me if I'm wrong. So ito po naman yung naging paliwanag ng sponsor dito sa vlogger na to na si Gandang Emmy, no? So let's see. Tama ba yung pangalan niya? Pagkakasabi. So si Gandang Emmy nga po, no? Siya po ang nagkaroon ng chance na makausap yung sponsor, no? And from the sponsor, ito po yung naging paliwanag naman ni sponsor. Tinanong ko syempre yung sponsor kung totoo ba na nagbayad itong si B. Sabi niya sa akin, no, may nabanggit daw itong si Beyonce na may time na pagpupunta siya sa dentist ay meron siyang binayaran. So sabi daw niya dun sa kay Beyonce, bakit hindi mo sabihin kay Rab na nagbabayad ka? So, ito yung part na hindi na-mention ni Beyonce sa live niya. Okay? So, nagkaroon pala siya ng chance na makausap. Based dito sa sinasabi ni Gandang Emmy, no? Doon sa pakikipag-usap niya sa sponsor. No? Nagkaroon pala ng pag-uusap ang sponsor at si Beyonce. Why she did not ask Kalinga Prab rather than paying it by himself. Na alam niya rin naman, di ba, na may sponsor pala. So, bakit hindi nagtanong si Beyonce? Kasi nahihiya. Ito po yung problema kapag masyado nating pinaiiral yung hiya. Porque ba, si Kalinga Prab yung nakahanap ng sponsor para tumulong sa kanya, hindi na siya pwedeng mag-question. If that's the case, bakit nilalabas itong kwentong na to at sinasagot niya? Di po ba? Yun yun naman yung tanong ko. So, may chance na pala si Beyonce na magtanong. Bakit hindi siya nagtanong? If the statement of nakausap ni Gandang Emmy ay totoo. No? Kasi hindi naman natin kilala yung sponsor. Hindi natin nakikita and Gandang Emmy is keeping it, no? The name is secret, no? For the protection. Pero siyempre, hindi naman magsasalita ng ganun yung sponsor if wala siyang basehan. Diba? So, tuloy natin. Kasalanan mo na yun, sabi niya. Kasalanan mo na yun. Bakit ka nagbabayad? Eh, meron naman pambayad na ibinigay ako kay Rab. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na nagbabayad ka? Kasi may time na napanood natin yan sa vlog, di ba, mga kalingap, na may nasabi siya doon na minsan daw ay nagbayad siya. So, hindi natin alam kung lahat ba binayaran niya, kada punta ba niya, nagbabayad siya. Pero ang sabi nga ni Kalinga Prab, nagbayad naman siya, no, dito sa pa-brace at malaki din po yung binayaran niya.
So, which is totoo. Minention naman, di ba? And, well, medyo bitin yung naging usapan na yun dahil hindi natin alam if all throughout ng adjustment ng ngipin ng brace ni Beyonce ay siya ang nagbabayad. And we heard na nagbigay ng 25K daw, no, si Kalinga Prab. Ang punto po rito is bakit hindi malinaw ang about sa full payment or yung pera. Di ba? Kasi ano yung nagiging speculations ngayon? Ano yung iniisip ng tao ngayon? Dahil si Beyonce ay may paliwanag sa nangyaring brace niya na yon, di ba? At possible, meron siyang ebidensya. So, ano yung nangyari? Yun yung kino-question ng karamihan ngayon. Kaya nga hindi maiwasang mapag-usapan ulit. And it's good, no? May ganitong content itong si Madam Gandang Emmy to clarify things. But, na-clarify ba dito? Not yet. Hindi pa rin. Kasi, kumbaga, bitin yung paliwanag. Bakit? Ito po. So, ang pagkaalam ko dito sa base na to is 65,000. No, mga kalingap. So, ang ibinigay ng sponsor, bali dalawa sila na nagbigay, yung sa grupo at siya, ay 100,000. So, siguro ang hinahanap nila ay yung sobra sa 100,000. Sorry, Ma'am Amy, no? I don't think it's not only the sobra doon sa 100,000. It's the amount, the 65K. No? Kasi nga, ang ano kasi, nag-abono si Beyonce. Yun yung nagiging question. No, yun yung nagiging question. Yung 65K at bakit nag-abono si Beyonce. Sabihin na natin may 100,000 at yung 65K yung nagiging question. At sinabi rin naman ni Beyonce, di ba, na siya, na si Kalinga Prab ay nag-down ng sabihin na natin 25,000. So kung yun yung malaking amount, yes, it's a big amount, but it does not answer the 65K. No, yun po yun. Yun yung gustong ipaalam ng mga anti-kalingap o ng mga kumu-question, no, dito sa pera na to. Yun yung po sa akin, ha. Yun din po yung naiisip ko. No, it's not the whole 100,000. Diba? Ang nagiging question dito is yung pinang brace. Okay? Yun po yung pagkakaintindi ko, Madam Emmy, no? Sabi nga ng sponsor, hindi niya ibibigay yung pera na sobra dito kay B. Kung hinahanap niya yung sobra ng mga kalingap, ibibigay niya yun kay Kalingap Prab pa rin na pantulong naman sa iba. Okay? Ito yung naging malinaw. No, kung yung 100,000 ay para kay Beyonce lahat. So dito nilinaw nung sponsor na yung 65K lang yung para kay Beyonce. Okay? Yun yung malinaw. Yung 65K yung pang brace. Which is, para sa akin, yun din yung hinahanap ng mga anti-kalingap or nung kumu-question dito sa pera na 65K. No? Maaring wala na silang concern or may concern pa rin sila. But since nilinaw ng sponsor, no, na kung sumobra man, kung umabot man ng 100,000 yung pera na nalikom na ibibigay, nilinaw dyan na yung sobra ay hindi na ibibigay kay Beyonce. So yun po lang yung malinaw rito. Pero kung saan napunta at kung talagang nagamit ba ni Kalinga Prab kay Beyonce yung pera is still questionable. Yan sinasabi niya ng sponsor ng mga kalingap. At sabi nga niya is never siyang naghanap dun sa pera kasi nga ibigay na niya po yun. Kasi sabi niya yung ugali ko, kapag ibinigay ko na, hindi ko na yan hahanapin. No, na kay Rab na yan, si Rab na ang bahala dyan. Yun ang sinasabi ng sponsor. Which is, yan naman yung kalimitan ng mga, especially those sponsor na ayaw ng magpabida-bida. Sorry. Ganyan po talaga. May ibang sponsor po na ganyan. Once they give it, they don't care where the money goes. No? So, ang malinaw lang dito is hindi kay Beyonce mapupunta yung buong 100,000.
Yun po yung malinaw sa sagot ng sponsor. No? And yun nga, may katwiran yung sponsor na sabihin na bakit hindi ka nagtanong or naghanap kay Kalinga Prab. Di ba? Since sa kanya naka-address yung pambayad ng iyong brace. Hindi pwedeng sagutin ni Beyonce na siya ay nahihiya. Kung nahihiya siya na magtanong kay Kalinga Prab, bakit pa binuksan tong topic na to? Di ba? So, partly, si Beyonce is to be blamed. Dahil may advice na pala sa kanya yung sponsor, why did not ask? No? Bakit hindi mo clarify kay Kalinga Prab? Dahil kung yan ay binanggit mo kay Kalinga Prab, di ba? Si Kalinga Prab mismo, maagiging aware na you are communicating with the sponsor. Di ba? Sabi ni Gandang Amy, pinagsabihan si Beyonce ng sponsor na bakit hindi mo tinanong si Kalinga Prab. Yun po yung magiging part ni Beyonce na mali niya. No? Hindi nyo pwede ring sabihin na, kaya yan na nga, sabi nga ng Kalingap, di ba? Maaring pinera. So kung sakaling pinera talaga yun, o binulsa ni Kalinga Prab, di ba? Eh hindi kayo nagreklamo before eh. Ngayon lang kayo nagreklamo. Di ba? So, ngayong nagrereklamo kayo, hindi pa rin malinaw yung naging sagot. So, nakita naman natin, no, na there's still missing link doon sa 65K. Sa 65K na lang tayo mag-focus. Huwag na sa 100K kasi malinaw na eh na yung sobra doon sa 100K hindi rin naman mapupunta kay Beyonce. So, yung 40K, no, kasi 65K yung kabubuan eh, nasaan? No, yun po yung tanong nung mga anti-kalingap at ng mga taong nakakapag-isip, katulad ko po. Ano nangyari? And bakit si Beyonce? Ano na yung nangyari after nung na-bracean siya? Wala na. No? And that money, di ba? Anong nangyari? May record po ba? Kung sino nagbigay? Ano yung purpose ng pagbibigay? Okay, so yun po ay dito, no? Sagot dito sa brace, no, ni Beyonce. At doon naman po, no, sa sinasabing pera, no, na binigay kay Beyonce para sa Baguio. Okay? Malinaw po doon na si Beyonce ay binigyan ni Kalinga Prab. Nakita nyo na pong lahat yung picture, yung video, no? So hindi ko na ipi-play. And based doon sa binigay na pera, although hindi binilang, no, it seems it is a more than 4,000 as what Beyonce also mentioned doon sa live niya. No, na 4,000 lang yung na-receive niya from Kalinga Prab. But if you will inspect that money na hinan over sa kanya ni Kalinga Prab, no, it's more than. But is it 20K? We are not sure. But ang sigurado, it's more than 20K. Ay, more than 4,000. No? So, sino ngayon ang nagkaroon ng amnesia? Ha? Paanong hindi nila na-recall or hindi ma-recall yun ni Beyonce? No, yan kasi may video na nagpapakita. Although, sabi ko nga, hindi klaro kasi walang bilangan na nangyari. Basta lang inabot. So, naging mapanuri lang tayo doon sa screenshots, sa video, no? Because we see there's still a bundle of money, no? Allow me to look for it, no? Tingnan natin kung makahanap ko. So ito po, no? Ito po yung perang kumakalat ngayon na sinasabing binigay kay Beyonce. No? Na kung mapapansin ninyo, no? Yung portion po, no? Na dito banda, yan yung nagkukulampulan na yan. Itong area na to,
Yan po yung sinasabing, kaya nga it's more than 4K eh. Kasi kitang-kita yung dalawa, itong dalawang una at siya yung nasa likod. Pero meron pong nagkukumpulan na notes. Kaya hindi lang po siya 4K. Ito po yung naging sagot doon sa sinabi ni Beyonce na 4K lang yung kanyang na-receive. So, itong video na to ay pwedeng balikan ng kahit sino, and even Beyonce, to refresh her memory about this missing 20K, no? Katulad po ng sinasabi ko, tayo po ay nagre-reaction based sa ating napapanood at nakikita sa kapwa natin vlogger at sa iba pang mga videos, no? So yan pa rin po ay malaking tanong. Now, doon naman sa brace, yung 40K po na lang yung hinahanap. Nasaan na punta yun? Bakit nga si Beyonce ay nagbabayad every time na siya ay magpapa-adjust? No? So, yan po ay akin lamang opinion. Wala po akong pinapanigan. Basip lang po yan sa aking mga naintindihan at napapanood na rin. No? Wala po akong pinapanigan. Antay or kalingap man yan. No? Ang sa akin, doon tayo sa katotohanan. Ano ba talaga yung totoo? At sino yung nagsasabi ng totoo? So, yun lang po. At always, lagi kayong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.